Sa ika-9 na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, binati at pinasalamatan ni late 1st District Representative Martin Romualdez si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa paninindigan nitong ipagtanggol ang West Philippine Sea. Alamin natin ang buong detalye mula kay Jap Regala, live sa Batasang Pambansa. Jap. Princess, inilarawan ni late 1st District Representative Martin Romualdez bilang isang tagumpay ang 2016 Arbitral Award, kasabay ng ika-9 na anibersaryo nito noong Sabado. Kasabay ng ika-9 na anibersaryo ng 2016 Arbitral Award, muling nanawagan si late 1st District Representative Martin Romualdez ng pagkakaisa para sa paninindigan at pagtanggol sa soberanya ng Pilipinas. Ayon kay Representative Romualdez, isang patunay ang Arbitral Award na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino, alinsunod sa international law. Dagdag pa ni Representative Romualdez, pinalna ang ruling na ito at ito'y isang halimbawa ng ating foreign policy at nagsisilbing moral compass sa iba't ibang nasyon na nais makamit ang hustisya sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan. Kasabay niyan, pinuri rin niya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama na ang Department of National Defense at Department of Foreign Affairs dahil sa kanilang matibay na paninindigan. Nagbabala rin siya sa mga taong nasa likod ng disinformation campaigns na layong pahinain at isawalang bahala ang kahalagahan ng desisyon. Samantala, sang-ayon si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pahayag ni Representative Romualdez. Anya, mariing ipinapakita ng bansa ang suporta nito sa desisyon dahil sa walang patid na pagtatanggol ng ating pamahalaan sa ating teritoryo. Kasama po rito yung tuloy-tuloy pong pag-ikot ng Philippine Coast Guard dito po sa area po ng disputed waters. Kasama po rito, syempre, yung tuloy-tuloy din po na pagtindig ng Pilipinas doon po sa incursions po ng China within this area. Hinimok rin niya ang pamahalaan na magkaroon ng travel sanctions ang mga high-level Chinese nationals kasabay ng pagpataw ng China ng travel sanction kay former Senator Francis Tolentino. Ibig sabihin, kailangan din po in the same manner, makapag-impose din po tayo ng travel restrictions, travel sanctions sa mga Chinese nationals, high-level Chinese nationals na talaga naman pong nagsispread ng disinformation, misinformation sa usapin po ng West Philippine Sea. Matatandaang naglabas ng desisyon ang Permanent Court of Arbitration sa The Hague noong 2016 kung saan ibinasura nito ang 9-9 claim ng China at pumapabor sa karapatan ng Pilipinas na naaayon sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Princess, ayon naman kay Manila 3rd District Representative Joel Chua, obligasyon ng bawat Pilipino ang pagpoprotekta sa ating soberanya. At yan lang muna ang latest update dito sa Kamara para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Jap Regala, Congress News. Maraming salamat, Jap Regala.